Sa ating kapanahunan ngayon, Kuya Chris, ay marami na ang nagbago. Lalo na ang pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya. Kaya naman kadalasan sa mga bagong sibol na kabataan hindi na naniniwala sa mga engkanto, maligno, kapre at iba pang mga lamang lupa na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kalalabas pa lang ng amang araw noon ay tsismis na agad ang aming mga kapitbahay ang aking naririnig. Hindi naman bago sa akin yon dahil halos araw-araw naman nilang bukang bibig ang tungkol sa isang baryo rito sa Antique na di umano ay may mga aswang daw na nakatira. Ako nga po pala si Ignacio, 44 anyos at nakatira sa Antique. May asawa na at isang anak na lalaki. Bunso ako sa aming magkakapatid. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo itong aking karanasan tungkol sa iniiwasang baryo dito sa Antique. Ito kasing tungkol sa isang baryo dito sa Antique, Kuya Chris, ay matagal na itong iniiwasan. Bata pa lang ako noon, kalat na ang tungkol sa baryong yon. Maraming natakot at higit sa lahat ay marami ang umiwas. Dahil nga sa bata ako, ipinagsawalang bahala ko na lang ang mga tsismis na kumakalat sa lugar namin. Dahil sa totoo lang, Kuya Chris, wala akong pakialam noon sa kung ano na ang nangyayari sa paligid. Itong karanasan kong ito, nangyari pala ito noong taong 1990. 12 anyos pa lang ako ng mga panahong ito. Sobrang bata pa ako noon nang maranasan ng mga eksenang hanggang ngayon sa kasalukuyan ay hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari iyon sa akin. Grade 6 ako ng mga panahong ito. At dahil nga sa musmos pa at inosente, puro na lang paglalaro ang laman ng aking isipan. Palagi akong pinapayuhan ng mga magulang ko noon na pagbutihin ko raw ang pag-aaral ko. Ang tanging ikinabubuhay lang pala namin noon ay ang pagtitinda ng mga kakanin sa paaralan. Kaya naman tuwing recess, tatakbo na agad ako sa kantin para manghingi ng ginanggang na saging kay mama. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Maswerte na lang kung makakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Minsan kasi 2 lang at puro pa ito mga halamang ugat na galing pa mismo sa bukid namin. Sa naaalala ko, may bago kaming kaklase noon. Babae siya at weirdo. Itago na lang natin siya sa pangalang Patring. Nasabi kong weirdo siya kasi wala siyang kaibigan at hindi rin siya nakikipag-usap sa amin o sa mga kaklase naming babae. Gusto lang nito na nag-iisa siya palagi. Parati itong nakaupo sa pinakasulok na upuan sa loob ng classroom namin noon. Wala ring pumapansin sa kanya dahil hindi nila ito gusto. Medyo nakaramdam ako ng awa sa kanya, lalo na nung pinagbabato siya ng mga nilukot na papel ng mga kaklase namin, mapababae man o lalaki. Alam kong nasasaktan siya sa pinaggagawa ng mga kaklase namin, pero nanatili lang itong tahimik at walang imik. Nanatili lang itong nakayuko sa kanyang bangko. Pagkatapos ang kanyang buhok naman ay nakatabon sa kanyang muka. Gusto ko siyang tulungan sa totoo lang, pero natatakot ako na baka madamay pa ako. Maya-maya pa noon, yung kaklase kong Siga ay lumapit doon sa babaeng weirdo at sa pilitang hinablot nito ang papel at notebook na nasa desk niya. Pagkatapos ay inihagis ito sa sahig dahilan upang mapunit ito at masira. Nagtawanan naman ang lahat ng kaklase ko habang si Patring naman ay nanatili pa ring nakayuko. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil natatabunan ito ng kanyang mahabang buhok.
Pinagtatawanan siya ng buong klase maliban sa akin. Nakaramdam ako ng inis sa mga kaklase ko dahil sa ginawa nila kay Patring. Kaya naman tumayo ako at lumapit sa kanila. Tama na yan, Mariano. Sa susunod mo na ipagpatuloy ang nais mong gawin sa kanya dahil nandito na si Ma'am. Sabi ko sa kaklase ko para tantanan na niya si Patring. Sabay-sabay naman silang napalingon at nakita nga nila ang paparating na guro. Dali-dali silang umalis at bumalik sa kani-kanilang mga upuan nun habang ako naman ay doon na umupo sa tabi ni Patring. Tinanong ko siya noon kung ayos lang ba siya at sinabi ko ring pabayaan na lang sila at huwag nang pansinin. Daldal ako ng daldal noon, Kuya Chris, pero ni kahit isang letra lang sana ay wala. Napakatahimik niya pa rin. Hindi ko na lang siya kinulit pa noon. Hinayaan ko na lang siya. Kinuha ko na lang yung papel at notebook niya at maingat itong inilagay sa kanyang upuan. Nakaharap kaming lahat noon sa guro namin nang biglang nagkagulo sa loob ng classroom. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero yung isang kaklase ko bigla na lang nagsisisigaw habang may tinuturo ito sa labas ng bintana kung saan may malaking puno ng nara ang makikita. Lahat ng atensyon namin ay napokus lang sa kaklase ko. Kaagad namang lumapit ang guro at tinanong siya kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit parang takot na takot siya. Napuno ng sigawan at bulungan ng buong silid. Lahat ng mga mukha nila ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Yung iba naman nun ay nagsisiiyakan pa. Kahit anong tanong ng guro namin ay hindi ito nagsasalita. Nanginginig ito na para bang nakakita ng hindi kanais-nais na bagay. Naliligo na rin ito sa sarili niyang pawis. Kaagad naman itong pinainom ng guro at hinagod ang likuran nito. Maya-maya pa ay kumalma na ito at bumalik na sa kanyang katinuan. Dito na siya nagsimulang magkwento at sinabi nitong may nakita raw siyang isang parang halimaw sa likod ng puno na may hawak na patay na manok. Tapos sabi pa niya, nakakatakot daw ang itsura nito. Pautal-utal pa siya nung magkwento sa amin. Lahat ng atensyon namin ay napako roon sa punong sinasabi niya. Pero wala naman kaming nakitang halimaw ayon pa sa kwento niya. Pagkatapos nun, naagaw naman ang atensyon naming lahat nang biglang sumigaw ang isa pa naming kaklase at itinuturo nito si Patring. Nang tingnan ko ito ay nagulat ako dahil sobrang gulo ng buhok ni Patring at ang mas ikinagulat naming lahat ay ang kulay ng kanyang mga mata. Kulay pula ito. Bago pa man namin siya malapitan ay mabilis na siyang nakatayo at tumakbo papalabas ng classroom. Hindi na ako nagtagal pa sa classroom namin at kaagad akong lumabas. Tumakbo ako palabas ng paaralan. Tinawag ako ng guro at mga kaklase ko pero hindi ako nakinig sa kanila. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa. Pero hindi ko makita ang kaklase kong babae. Tinawag ko rin ang pangalan niya pero wala ring sumasagot. Huminto muna ako noon sandali habang nakahawak ang mga kamay ko sa aking tuhod. Nagpahinga muna ako bago muling humakbang. Nang medyo malayo na ako sa paaralan namin ay may narinig akong parang umiiyak na babae. Napahinto ulit ako saglit at pinakinggan kung saan kaya nanggagaling ang iyak na naririnig ko noon. Nagpalingon-lingon ako. Wala akong ibang makita kundi puro kakahuyan lang at isang daan na noon ko palang nakita. Binaybay ko ang daan na yon habang sinusundan ng iyak. Tingin ko ay nasa may unahan ito kaya tumakbo na ako noon at tama nga
ang hinala ko. Nakita ko si Patring na umiiyak. May galos pa ito sa braso na parabang kinalmot. Tinawag ko siya at dahan-dahang lumapit sa kanya. Medyo nagdadalawang isip pa ako nun kung lalapitan ko ba siya o hindi. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang yung nakita ko kanina. Ilang minuto rin akong nakatayo sa likod niya. Mabuti na lang at huminto na rin ito sa pag-iyak. Maya-maya pa, bigla na lang niyang sinabi na kaya raw siya lumabas at tumakbo dahil nung nagkagulo raw kami sa loob ng classroom namin ay bigla na lang daw siyang nilapitan ng isa pa naming kaklase at sinabihan daw siyang anak ng mangkukulam. Pagkatapos nun ay kinalmot daw siya nito at ginulo pa raw ang buhok niya. Kaya raw siya umalis dahil pakiramdam daw niya ay hindi siya welcome sa paaralan namin. Pagod na raw siya sa inasal ng mga kaklase namin. Habang nagsasalita itong si Patring ay ramdam ko yung galit niya. Tapos noon ay tinanong niya ako kung bakit ko raw siya sinundan. Kung pagtitripan ko ba raw siya. Sabi ko hindi ako kagaya nila, tsaka sinabi ko rin sa kanya na sasamahan ko na lang siya pauwi sa kanila. Tumango naman ito at nauna nang naglakad sa akin. Dumaan kami sa maraming talahiban. Pagkatapos ay may palayan din. Wala na rin akong nakitang mga bahay roon. Puro na ito kakahuyan. Nagkukwento lang siya tungkol sa buhay niya mula pagkabata niya. Hanggang sa hindi ko na namalayan at pakiramdam ko ay sobrang layo na ng aming nalakad. Pareho na kaming naliligo noon sa pawis dahil sa init. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira at kung bakit ang layo ng bahay nila. Sabi niya, taga-kabilang baryo daw siya at napakatahimik daw ng lugar nila. Wala raw kasing dumadayo sa lugar nila. Sabi pa niya, hindi raw niya alam kung bakit kinatatakutan ang lugar nila. Ang alam lang daw niya, walang nagawi sa kanilang lugar. Nang marinig ko iyon, ay bigla kong naalala ang mga tsismis na palagi kong naririnig. Doon ako napaisip na baka ang lugar na tinutukoy ni Patring at ang baryo na iniiwasan ng mga tao ay iisa lang. Bigla akong kinabahan nun, lalo na nang may makita akong dalawang malalaking aso na bigla na lang humarang sa aming harapan. Kaagad akong napahinto at sinabihan ko si Patring kung ano ang aming gagawin. Sabi niya, katapusan ko na raw. Hindi na raw ako makakauwi pa sa amin. Tsaka sabi pa niya, nasa teritoryo na raw nila ako at wala nang makakatulong pa sa akin. Sa totoo lang, ay gulong-gulo ako ng mga oras na yon. Kung ano kaya ang aking gagawin at kung ano kaya ang ibig sabihin ni Patring. Mas lalo pa akong nasindak nun nang marinig kong tinawag niyang mama at papa ang dalawang asong nanlilisik na ang mga matang nakatingin sa akin. Grabe ang kabang naramdaman ko nito. Kaagad akong tumakbo pabalik habang nagsisisigaw ng tulong kahit hindi ko alam kung may makakarinig ba sa akin. Labis akong nagsisisi nun kung bakit ako nagpadalos-dalos sa pagsunod sa kanya. Doon ko palang naalala ang palaging bilin ng mga magulang ko na wag akong lalayo at aalis sa paaralan. Umiyak na ako noon ng mga oras na to. Kahit nagkakandara pa na sa pagtakbo, nananalangin ako na sana ay makauwi pa ako sa amin. Habang tumatakbo ako ay dinig na dinig ko ang mga kahol at alulong ng aso na alam kong kapag naabutan ako nito ay magkakadurog-durog ang mga buto ko. Kahit nagkakasugat-sugat na dahil sa matutulis na dahon ng talahib ay hindi ko iyon ininda. Hanggang sa narating ko ang palayan na dinaanan namin ni Patring. May mga pagkakataong nadadapa ako
pero kaagad din akong tatayo dahil sa takot na makatay ako ng 2 aso. Pero sadyang minalas ako noon dahil nadulas ang isang paa ko sa pilapil at nahulog ako sa maputik na palayan. Bumao ng 2 paa ko sa putikan na hanggang tuhod kaya nahirapan ako. Habang pilit kong inaalis ang mga paa ko sa putikan ay bigla na lang akong dinambahan ng asong humahabol sa akin. Natumba ako sa palayan at nakapaibabaw ito sa akin. Labis ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nawalan na rin ako ng pag-asang makakaligtas pa. Napahiyaw na lang ako sa sakit nang kagatin ng aso ang kanan kong braso. Halos mapugto na ang hininga ko dahil sa labis na sakit. Nagsimula na ring mamanhid ang aking katawan. Labis akong napaiyak noon dahil sa takot. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng putok ng baril. Nang time na ito ay nakapikit na ako dahil sobra na akong nanghihina. Dito na ako nakarinig ng maraming boses kaya ibinuka ko ang mata ko at nakita ko yung mga kaklase at guro ko. Nakita ko rin sila mama at papa. Kaagad nila akong tinulungan at binuhat. Nasa bisig ako noon ni papa at nagpapahinga. Pakiramdam ko bibigay na ang katawan ko. Mabilis nila akong dinala sa ospital noon at nang gumaling na ako ay sinabi sa akin ng mga magulang ko na yung lugar daw na napuntahan ko ay ang lugar na pinakaiiwasan ng mga tao dahil baryo daw ito ng mga aswang. Dito ko na napagtagpi-tagpi ang lahat na aswang ang pamilya nila Patring. Tsaka hindi rin alam ng mga guro sa paaralan na nakatira pala siya sa baryong iyon dahil ang nakarecord doon sa enrollment form niya ay ibang address ang nakalagay. Mabuti na lang daw at sinundan ako ng isang guro namin. Nakakilala rin ng mga magulang ko at sinabi nito kung saan ako nagsuot at nagpunta. Noon ay binabaliwala ko lang ang mga chismis ng mga kapitbahay namin. Pero mula nang maranasan ko ang bingit ng kamatayan kung saan muntikan na akong mamatay ay naniniwala na ako. Kaya hanggang ngayong kasalukuyan ay hindi ko pa rin makalimutan na minsan sa aking buhay ay napadpad ako at muntikan ng mamatay doon sa pinaka-iniiwasang baryo sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong kaistorya, Ignacio. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris. Itago mo na lang ako sa pangalang Paulo. Mahigit 6 na dekada na ang edad ko sa ngayon at kasalukuyang naninirahan sa Tarlac. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang aming karanasan sa isang nilalang na hindi ko akalain na siyang magiging dahilan kung bakit maaga kaming nawalan ng mga magulang. Nasa 8 anyos pa ako noong mga panahong yon nang magloko ang aking ama sa aking ina. Hindi naman siya babaero dahil alam ko na mahal niya ang aking ina. Hindi namin akalain na magagawa iyon ni tatay. Nang dahil sa pagkakamaling iyon, naging kabayaran ng buhay nilang dalawa. Mahirap ang buhay namin sa mga panahong yon. Kaya kailangang magdoble kayod ang aming mga magulang para matustusan ang pangangailangan naming mag-anak. Tumatanggap ng labahin ang aming nanay habang si tatay ay minsang tumutulong sa pag-aani ng mga palay. Ngunit hindi naman regular iyon kaya kailangan maghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Isang araw, isinama siya ng kanyang kumpare na si Ninong Edo sa Olongapo. Kailangan ng dagdag na tao para gumawa ng malaking bahay.
Malayo ang lugar na iyon sa aming tinitirhan, kaya kailangan doon muna siya manuluyan hanggat hindi pa tapos ang tinatrabaho nilang bahay. Ayon kay Ninong Edo, may nakilala si tatay na isang magandang babae na nakatira lang malapit doon. Bagong lipat daw ito na nanggaling pa raw sa malayong probinsya. Noong una ay hindi naman daw ito pinapansin ni tatay. Pero hindi maipagkakaila na magandang lalaki din ang aking ama. Hindi rin halata na may asawa at mga anak na ang tatay dahil sa sobrang bata pa ng itsura nito. Maaga kasi silang nagpakasal ni nanay. Dalawa lang kaming magkapatid. Regular naman nagpapadala ang aming ama ng pera para sa pag-aaral ko, kaya hindi namin iniisip na nagtataksil na pala siya sa aming ina. Ilagay na lamang po natin sa point of view ng kanyang kumpare na si Ninong Edo ang bahagi na ito ng kwento. Setyembre dekada 70 nang lumuwas kami ng Olongapo kasama ang aking kaibigan na si Ramon. Maganda ang araw nang dumating kami. Malaki ang bahay na aming gagawin kaya nangangailangan ng hindi bababa sa 10 tao para magtrabaho. Mayaman ang may-ari ng bahay. Malaki ang lote at napapaligiran ng mayayabong na mga puno at halaman. Laging bukang bibig ni Ramon ang kanyang asawa at mga anak na kung kumusta na kaya sila sa probinsya. Wala pang cellphone sa mga panahong iyon, kaya telegrama at sulat lang ang tanging komunikasyon namin sa aming mga kamag-anak. Kumusta na kaya ang aking mag-ina sa probinsya, pre? Okay lang kaya sila doon? Unang pagkakataon naming magkahiwa-hiwalay. Wika ni Ramon habang nakahiga sa isang folding bed sa aming barracks. Huwag mo ngang masyadong isipin yan, Ramon. Sinabihan ko naman ng aking mga anak na tingnan-tingnan ang iyong pamilya. Sabi ko sa kanya para gumaan naman ang loob niya. Sa pagdaan ng araw ay unti-unting naging kampante si Ramon. Dumating sa punto na hindi na niya masyadong iniisip ang kanyang mag-ina. Nakauwi naman siya isang beses. Nagdaan pa ang ilang araw ay may nakilala kaming dalaga na tawagin na lang nating sa pangalang Alona. Sa pagkakaalam namin, si Alona ay taga roon sa lugar na iyon, ngunit hindi namin alam kung saan siya talaga nakatira. Napakagandang babae ni Alona at marami sa mga kasamahan namin ang nagkakursunada sa kanya dahil bukod sa maputi ang babae ay mabait pa ito. Aakalain niyong anak mayaman dahil sa kinis ng balat kahit maputla ang pagkaputi nito. Matangos ang ilong at makintabang mahabang buhok. Noong unang daan pa lang ni Alona sa bahay ay nagkakandara pa na ang mga kalalakihan na gustong makipagkilala sa kanya maliban kay Ramon. Nagpatuloy lang ito sa pagtatrabaho at kahit isang sulyap sa babae ay hindi nito ginawa. Simula nang makilala namin si Alona ay palaging napapansin ni Ramon na may isang kakaibang malaking ibon na may magandang kulay ang balahibo ang laging dumadapo sa malalaking puno na nakapalibot sa bahay. Palagi niya raw itong nakikita, ngunit hindi ako naniniwala sa kanya sapagkat ni isang beses ay hindi ko naman ito nasilayan pa. Kung may ibon man ay yung maliit lamang. Sabi niya ay nagmamasid lang daw ito sa amin. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang mga pinagsasabi ng kaibigan ko. Sa pagdaan ng araw ay unti-unting naging malapit sina Alona at Ramon. Hindi ako sigurado kung kailan iyon nagsimula, ngunit nakikita ko na silang nagkakausap sa tuwing napapadaan ang dalaga doon. Unti-unti na ring nagbabago si Ramon. Linggo-linggo na siyang umaalis,
Dati ay hindi niya ito ginagawa. Hindi ko na rin nakikita si Alona na dumadaan sa ginagawa naming bahay. Minsan ay gusto kong sumama kay Ramon pero tumatanggi siya. Bigla ko na lang naulinigan ang mga kasamahan ko na noong isang linggo. May nakakita kina Ramon at Alona na magkasama. Magkahawak pa nga raw ang mga kamay ng dalawa habang naglalakad. Hindi ko na naisip na magkakaigihan ng dalawa kasi nga noong una ay hindi naman interesado si Ramon sa dalaga. Kahit ganon ay may napapansin ako na nagtititigan silang dalawa na waring nag-uusap ang kanilang mga mata. Parang nagkakaintindihan sila. Hindi ako nakatiis kaya tinanong ko na si Ramon kung totoo bang may namamagitan sa kanila ni Alona. Noong una ay ayaw niyang umamin, ngunit kalaunan ay napaamin ko na ito. Alam kong mali, pero Edo, nagmamahalan kami ni Alona. Mahal ko si Leia pero lalaki ako at may pangangailangan din ako. Sana pre hindi ito malaman ng asawa ko. Hayaan mo, kapag natapos na tayo rito ay ako na ang bahalang magpaliwanag kay Alona. Aaminin ko sa kanya ang totoo. Sa ngayon, atin na lang muna ito. Maasahan ba kita pre? Pakiusap ni Ramon sa akin. Alam kong kasalanan, pero kaibigan ko si Ramon kaya pumayag ako sa pakiusap niya. Lagi ko naman siyang pinaaalalahanan sa posibleng kahihinatnan ng mga ginagawa niya. Nakuha ko pang konsentihin ng kaibigan ko, ngunit hindi naman ako nagkulang ng paalala ko sa kanya. Malaki ang pagsisisi ko kung bakit maaga pa lang ay hindi ko na siya pinigilan. Lumalalim na ang pagtitinginan nila ni Alona, ngunit alam ko na mas mabigat pa rin kay Ramon ang pamilya niya. Isang beses na nagkausap kami dahil marami siyang napapansin ukol kay Alona sa tuwing magkasama sila. Hindi raw kumakain ng babae ng may asin, bawang at iba pang mga rekados. Maselan daw ang panlasa nito kaya pili lang ang mga kinakain ng dalaga. Minsan ay hindi ito sumasabay sa kanya. Minsan naman ay nagdadala ito ng sariling pagkain. Maliban sa pagkain ay hindi rin nagsisimba ang babaeng ito. Sa tuwing nagsisiping sila ay lagi siyang nakakalmot ni Alona. Nagkasugat-sugat na nga ang kanyang likod dahil sa matatalas nitong mga kuko. Kahit na ganon ay masaya naman daw siya sa relasyon nila ni Alona. Patuloy sa ganon ang kanilang relasyon hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinorpresa siya ng kanyang asawa at mga anak. Gulat na gulat si Ramon nang makita ang mga ito na papalapit. Halatang hindi siya mapakali dahil baka magpang-abot ang kanyang asawa at si Alona. Mabilis niya akong kinausap na pwedeng abangan ko si Alona sa labas at baka pupunta ito mamaya, lalong-lalo na kung hindi siya makakasipot sa kanilang tagpuan. Subukan ko raw itong iiwas sa lugar para hindi magpang-abot ang dalawang babae. Linggo pa sa araw na iyon nang dumating ang kanyang mag-ina. Masayang masaya si Leia at ang mga bata nang makita si Ramon. Niyakap nila ito ngunit napansin ni Leia ang pamumutla nito. "Bakit ganyan ang itsura mo, Ramon?" Tanong ni Leia sa asawa. "Para ka namang nakakita ng multo. Hindi ka ba masaya na nandito kami ng mga anak mo?" "Masaya ako. Kaya lang, hindi man lang kayo nagpasabi na pupunta pala kayo rito. Para nasundo ko man lang sana kayo sa terminal ng bus." Sagot nito sa asawa niya. "Gusto naming sorpresahin ka. Namimiss ka ng mga anak mo." Ni Leia. "Namimiss ko din kayo, pero uuwi naman ako sa susunod na buwan. Sayang ang pamasahe nyo." Tugon naman ni Ramon.
Nag-usap ang mag-asawa kaya nagpaalam na muna ako para lumabas. Baka biglang dumating si Alona. Inabangan ko ang babae doon kung sakaling pupunta. Habang nakaupo ay nagulat ako nang biglang may nagtanong. "Edo, nandyan ba si Ramon?" Tanong ni Alona sa akin. "Oh, Alona, nakakagulat ka naman. Hindi kita napansin ah. Kanina ka pa ba dito?" Tanong ko sa kanya. Nagtataka ako kasi hindi ko man lang siya nakita na papalapit. "Nandyan ba si Ramon? Hindi kasi siya sumipot sa aming tagpuan eh. Kanina ko pa siya hinihintay." Sabi ng babae na mukhang nag-aalala. "Aha? Oo. Masama ang pakiramdam niya. Alam niyang pupunta ka dito kaya nakiusap siya sa akin. Sabihan daw kita. Sa ibang araw na lang daw kayo magkita." Pagsisinungaling kong sabi sa babae habang sinubukan kong ilayo siya sa lugar. "Ha? May sakit siya? Pupuntahan ko si Ramon. Ako mag-aalaga sa kanya, kawawa naman siya." Nag-aalalang sabi ni Alona at sinubukang puntahan ang loob ng barracks. Pinigilan ko siya. Kinakabahan na rin ako sa mga oras na iyon. "Wag! Baka mahawa ka. Nakakahawa ang sakit ni Ramon. Sa ibang araw ko na lang bumisita sa kanya. Siguradong magaling na siya noon." Pigil ko sa babae. Aalis na sana ito nang biglang lumabas ang isang anak ni Ramon na si Junjun at sinusundan ito ng kuya niyang si Paulo. Natigilan ng babae at napalingon sa mga bata. "Jun, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, baka hanapin ka ni Mama." Sigaw ni Paulo sa kapatid niya. Nakita ito ni Alona at nilingon. Natuwa siya sa bata kaya binati niya ito. "Kamusta? Ang gwapo mo namang bata." Sabi ni Alona kay Junjun at napatitig sa bata ng maigi. "Parang kamukha mo si Ramon." "Kilala mo po ang tatay Ramon namin?" Inosenteng tanong ni Junjun. Pinagpawisan ako nang marinig ko ang tanong ng bata. Patay na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako na baka biglang lumabas si Leia. Hindi nga ako nagkamali dahil iniluwa ng pintuan ng babae. Ang masaklap pa ay lumabas din si Ramon na sumusunod pala kay Leia. Nang laki ang mga mata ng aking kaibigan nang makita niya si Alona. Nagkatitigan silang dalawa. Lumingon si Alona sa akin at kunot noong nagtanong. "Akala ko ba may sakit si Ramon?" Tanong ni Alona sa akin. Hindi ako makasagot. Sinubukan kong hilahin si Alona ngunit nabigla ako sa lakas niya. Hindi ko siya mahatak. Nagpang-abot na ang kilay niya na halatang nagagalit. "Sino ka? Kaibigan mo ba ang asawa ko?" Tanong ni Leia sa dalaga na siyang ikinaiba ng timpla ng mukha ni Alona. Mula sa pag-aalala ay napalitan ng galit ang itsura nito. "Asawa? Anong ibig sabihin nito, Ramon? May asawa ka na?" Galit na tanong ni Alona kay Ramon. Hindi makasagot agad si Ramon. Kita ko ang pagtango ng kaibigan ko sabay hingi ng tawad kay Alona. Nagwala ang babae at sigaw ng sigaw ito ng manloloko. Bago umalis ay nagbitiw ng mga salita ang dalaga. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, Ramon. Tandaan mo, sisingilin kita sa ginawa mo sa akin." Sabay talikod at umalis habang umiiyak. Nagulat si Leia sa inasta ng babae at pinutakte ng tanong ang asawa.
Nagpaliwanag si Ramon at sinabi ang buong katotohanan. Dahil sa bugso ng emosyon nang dahil sa mga nalaman ay nasampal ng babae si Ramon. Nagwala ito at umiiyak. Sinubukan pang pakalmahin ni Ramon ang asawa, ngunit hindi nito matanggap ang nagawa ng aking kaibigan sa kanya. Doon din ay hinatak ni Lea si Paulo at binitbit si Junjun paalis sa lugar. Uuwi na lamang sila sa probinsya. Pipigilan sana ito ni Ramon, ngunit pinagsasampal lang siya ng babae. Kaya wala na lamang siyang nagawa kundi ang tumunganga habang papaalis ang kanyang mag-iina. Punong-puno ng pagsisisi ang aking kaibigan. Hinayaan ko na lang muna siya sa mga oras na iyon. Dumaan ang 2 oras mula nang pag-alis ni Lea kasama ang mga anak ay bumalik ito na umiiyak. Nawawala daw ang kanilang panganay na anak na si Paulo sa terminal ng bus. Iniwan na muna namin si Junjun sa kasamahan namin at bumalik kami sa terminal para hanapin si Paulo. Nagsama din kami ng 2 lalaki para tumulong sa paghahanap. Sabi ni Lea, inutusan lang daw niya ang bata na bumili ng makakain sa isang tindahan bago sila sumakay ng bus. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang kausap nito si Alona. Tumayo siya para puntahan sila, ngunit nang papalapit na siya, ay bigla na lamang nawala ang dalawa. Sigurado siyang tinangay ng babaeng iyon si Paulo at sinisisi ni Lea si Ramon sa pagkawala ng anak nila. Sa pagpapatuloy ng kwento, Kuya Chris, ay ang karanasan ko na ang aking isa sa laysay, sapagkat hanggang doon lang nasaksihan ni Ninong Edo. Sa mga oras na iyon, umiiyak ako dahil tinangay ako ng babaeng kakilala ni tatay. Hinatak niya ako papunta sa isang bakanting lote sa likod ng terminal ng bus. Gusto kong sumigaw, ngunit hindi ko magawa. Nang malayo na kami sa maraming tao ay bigla na lamang akong inantok at nakatulog. Naramdaman ko na lang na napasandal ako sa balikat ng babaeng yun. Nagising na lang ako sa isang madilim na lugar. Takot na takot ako dahil bukod sa madilim ay walang katao-tao. Gabi na sa mga oras na iyon, ngunit maliwanag ang sinag ng buwan. Tinatawag ko sina nanay at tatay. Umiiyak ako dahil sa takot. Mas lalo akong natakot nang biglang may malaking hayop na lumilipad galing sa labas papasok sa gusaling kinalalagyan ko. Nang laki ang mga mata ko nang makita ko ang itsura nito, pero imbis na matakot ay namangha ako sa itsura niya. Isa siyang taong ibon. Magandang babae pa rin ang mukha nito, ngunit ang katawan ay nababalot ng mga balahibo gaya ng sa agila. Kumikinang na parang kristal ang mga balahibo niya kapag nasisinagan sa liwanag ng buwan. Ang lapad ng kanyang mga pakpak, napakaganda niya. Nakatulala lang akong nakatitig sa kanya nang biglang narinig ko ang boses ng tatay. "Alona, ilabas mo ang anak ko!" Sigaw ni Tatay Ramon. Ikinampay ng babaeng ibon ng pakpak niya at mabilis na tinangay ako papalabas ng abandonadong building. Ang lamig ng simoy ng hangin na tumatama sa mukha ko. Nanginginig ako dahil sa takot at pagkagutom. Sumigaw ako kay tatay na tulungan niya ako. Tumingala ang aking ama at sinisigaw ang aking pangalan. Halatang nagulat ito nang makita ang ibong mandaragit na tumatangay sa akin. Nagmamakaawa siya na pakawalan ako ng paulit-ulit at humihingi siya ng tawad. Umiiyak na nagmamakaawa ang tatay at umabot pa sa puntong lumuhod ito habang nakikiusap na pakawalan ako.
Pakawalan mo ang anak ko, Alona. Wala siyang kasalanan. Huwag mo siyang idamay sa kasalanan ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Patawarin mo ako. Pagmamakaawa ng aking ama. Walang kapatawaran ang sakit ng ginawa mo sa akin, Ramon. Minahal kita ng lubos ngunit niloko mo lang ako. Gusto kong maramdaman mo ang lahat ng sakit na pinadama mo sa akin. Sabi ng babaeng ibon, ngunit sa nakakatakot na boses. Ako ang kailangan mo, di ba, Alona? Ako na lang ang kunin mo, kapalit ng anak ko. Huwag mo siyang idamay, pakiusap. Ako na lang ang saktan mo. Pakiusap ng aking ama. Natahimik ang babaeng ibon at nag-isip. Habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak nang makapagdesisyon ito. Unti-unti niya akong ibinaba. Walang ano-ano ay bigla na lang siyang namilipit sa sakit nang may biglang humambalos sa kanyang likuran. Nasaktan ng kaunti ang nilalang, ngunit nakabawi agad ito. Kitang-kita ko si Nanay Lea na may dalang malaking kahoy at paulit-ulit niyang pinupokpok iyon sa nilalang. Mabilis na kinalmot ng nilalang si Nanay Lea nang mahawakan nito ang kahoy. Kitang-kita ko na itinapon iyon at mabilis na hinawakan sa leeg si Nanay. Biglang bumuka ang bibig ng babae at kinagat niya ang aking ina. Ang magandang mukha ng babaeng iyon ay naging mabangis. Nagsilitawan ng matutulis na pangil. Nilapa niya si inay at sumirit ang masaganang dugo. Hindi ko kinaya ang eksena kaya tinakpan ng tatay ang aking mga mata at pinatakbo niya ako para magtago. Tumakbo si tatay papunta kay nanay. Binitiwan ng halimaw si nanay at itinapon na parang basahan sa gilid. Lumipad ito papataas at bumulusok pa ibaba. Tapos ay tinangay si Tatay Ramon. Wala akong magawa kundi ang sumigaw ng sumigaw. Sinubukan pang manglaban ni Tatay Ramon upang makawala sa pagdagit sa kanya ng nilalang. Ngunit mahigpit ang hawak nito sa kanya hanggang sa naglaho sila sa kadiliman. Iyak ako ng iyak. Nakatingin lang ako kay nanay na nakahandusay sa lupa na naliligo sa sarili niyang dugo. Nanghina ako at bigla na lamang nawalan ng malay. Nagising na lamang ako na nasa isang bahay na kasama si Ninong Edo at ang kapatid ko. Dahil sa sobrang trauma, hindi ako makapagsalita ng ilang buwan. Inalagaan kami ni Ninong Edo. Sinisisi niya din ang kanyang sarili sa mga nangyari. Kung napigilan niya lang ng mas maaga pa si tatay ay hindi sana nahantong ang lahat sa karumal-dumal na pangyayari. Noong una, Kuya Chris, ay hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa aking ina at tumangay sa aking ama. Nalaman ko na lang noong ako'y malaki na. Ang nilalang na iyon pala ay tinatawag na kinari. Kalahating diwata, kalahating tao na kapag umibig sa isang tao ay tapat. Pero sa panahon na ito'y niloko at sinaktan ay nagiging isang mabangis na halimaw. Halimaw na kumakain at pumapatay ng tao na tinatawag naman durugo. Napakasaklap ng nangyari sa aming mga magulang. Hindi na namin natagpuan pa ang tatay. Hindi namin alam kung ito ba ay buhay pa o patay na. Malaki ang naituro ng karanasang kong iyon dahil kailanman ay hindi ako nang loko ng babae. Sa katunayan, ang napangasawa ko ay ang una at huling babae na aking iniibig. Sana sa mga tagapakinig na mga lalaki o kahit babae ay huwag sana kayong mangloko ng tao dahil hindi natin alam na ang taong ating niloloko ay may lahi palang mangkukulam o kaya ay aswang. Kaya kung ayaw mong mapahamak, iwasan nyo na ang manakit ng kapwa.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Sana ay may natutunan kayo sa aking karanasan. Ang inyong kaistorya, Paulo. Madalas sa ating mga kabataan ngayon ay tila ba kinalimutan na nila ang tungkol sa mga aswang. Magmula nang umunlad ang ating sibilisasyon at dikit-dikit na ang mga bahay, ay naging katang-isip na lamang ito ng ilang mga kabataan. Ayon sa iba, panakot lang daw ito para hindi sila makalabas at makagala tuwing gabi. Isa akong saksi sa mga pangyayari at magpapatunay na ang aswang ay totoo at madalas ito makikita sa parte ng Kabisayaan at Mindanao, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar o di kaya ay sa kagubatan na kung saan ang mga bahay-bahay ay malalayo at kung saan ay medyo tahimik na, mas mainam para sa kanila upang makapambiktima. Isa ako sa mga tagapakinig ng inyong mga kwento, Kuya Chris, at nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na nangyari sa akin nung kabinataan ko pa sa bayan ng Danao sa Cebu, na kung saan ay nasaksihan ko at napag-alaman na ang isang aswang ay pwedeng magbalat kayo bilang isang hayop, ngunit abnormal ang laki nito kaysa sa orihinal na anyo. Ayon sa mga nakatatanda, ang ganitong uri ng aswang ay isang gabunan. Bago ko ibahagi sa inyo ito at sa mga tagapakinig ng inyong channel, ay magpapakilala muna ako sa pangalang Angelito. 50 anyos at pangalawa ako sa aming 4 na magkakapatid. Ako ay may asawa at isang anak na sa ngayon. High school pa lamang ako noon, Kuya Chris, ay mahilig na akong uminom ng alak at maglakwatsa kasama ang aking mga kaibigan. Kahit anong disiplina nila ay tila ba baliwala lang ito sa akin at mas inuuna ko pa nga ang barkada at bisyo kaysa sa kanila. Isang gabi noon, papauwi na kami ng mga barkada ko galing sa inuman. Medyo malayo ang lalakarin namin dahil hindi pa uso noon ang motor. Pagdating sa may eskinita, ay ako na lang ang mag-isang naglalakbay sa lubak-lubak na daan patungo sa amin. Magkaiba kasi kami ng daan, kaya naghiwa-hiwalay na kami. Pagkatapos ay madadaanan ko pa ang lumang sementeryo bago ako makarating sa bahay. Medyo natamaan din ako ng alak na ininom namin at gusto ko nang matulog ng mga sandaling yon, dahil umiikot na ang paningin ko at pasuray-suray na rin akong maglakad sa kalsada. Napakatahimik ng paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig at ang malakas at malamig na ihip ng hangin. Ramdam ko ang kakaibang lamig ng dumampi ito sa aking balat. Patuloy lang ako sa paglalakad nun nang mapansin kong parang may sumusunod sa akin. Kahit na nakainom ako nun, malakas ang pakiramdam ko na may sumusunod at nagmamasid sa akin. Ang nasa isip ko nun, na baka pinagtitripan ako ng mga kapitbahay naming mahilig manakot at magsuot ng sutana tuwing gabi. Mahilig kasi silang manakot ng mga taong dumadaan sa kalsadang iyon bago pa makarating sa entrada ng sementeryo. Pero natigil ang kanilang pananakot nang makakita ito ng kapre sa malaking puno ng mangga na nasa gilid lang ng kalsada. Binaliwala ko iyon at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pataghoy-taghoy pa ako habang tinatahak ang madilim na sementeryo na tanging konting sinag lang ng buwan ang nagsilbing liwanag sa paligid. Maya-maya pa, bigla akong napahinto sa paglalakad nang may biglang humarang sa daan. Isa itong baboy ramo na napakalaki. May mga pangil itong mahahaba at nanlilisik ang mga mata nitong mapupula habang nakatingin sa akin.
Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling iyon. Gulong-gulo ang isipan ko at biglang nawala ang pagkalasing ko. Nagsisisigaw ako noon at kumaripas ng takbo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at naririnig ko iyon. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon, ito na yata ang katapusan ko. Habang tumatakbo ako ay naalala ko ang sabi ni Lola noon na kapag daw iniwan ang dalawang tsinelas at hindi ito nawala ay maaaring totoo ang mga nangyayari at hindi ito guni-guni lang. Kaya ginawa ko ang pamahiin na iyon, Kuya Chris. Iniwan ko ang tsinelas ko sa may kahoy at dali-daling tumakbo, lalo na nang makita kong sinusundan pa rin ako ng baboy ramo. Pakiramdam ko gusto akong lapain ng hayop na iyon. At sa totoo lang, nang time na iyon pa lang ako nakakita ng ganoong kalaking baboy ramo. Tumatangis pa ito kagaya talaga ng biik na kinakatay. Kahit anong bilis ng takbo ko ay nasusundan pa rin ako ng baboy ramo ng gabing iyon. Kung hindi pa talaga dahil sa liwanag ng buwan, paniguradong mahihirapan ako sa pagtakbo. Nang muli kong lingunin ang baboy ramong sumusunod sa akin, ay mas lalo akong nasindak at nagulat. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano ito nagpalit ng anyo. Naging isang uri ito ng hayop na lumilipad. Hindi ko lang gaano maipaliwanag ang forma at itsura nito dahil medyo madilim at pagod na rin ako ng mga oras na yon. Hindi nagtagal, doon palang sumagi sa isipan ko noon na baka isang aswang ang nakaharap ko. Labis akong nagtaka noon kasi wala namang napabalitang may aswang sa aming lugar. Pero naisip ko rin na baka may buntis o di naman kaya ay may bagong inilibing sa sementeryo at naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon. Malas ko lang dahil natsyempohan ako ng aswang. Habang tumatakbo ako, ay ramdam ko ang sakit at hapdi kapag may bumabaong matulis na bato o kahoy sa aking paa. Pero ang lahat ng iyon ay binaliwala ko, lalo na nang may makita akong bahay sa may unahan. Akala ko malapit na akong makaligtas, pero nagkakamali ako dahil hindi ko namalayang naabutan pala ako ng aswang at nakalmot nito ang aking likuran. Dinig ko ang pagkapunit ng damit ko sa likod ko at ramdam ko rin ang matulis nitong kuko na medyo bumaon. Napasigaw ako sa sakit at tiniis lang iyon. Kahit paika-ika na akong naglalakad ay sinubukan ko pa ring bilisan ang aking mga lakad para lang makalayo sa aswang. Tumakbo ako sa abot ng makakaya ko para makalayo lang kay kamatayan. Sumigaw ako ng ubod ng lakas, umaasang may makarinig sa akin at matulungan ako. Imbis na gusto kong malayo ay mas lalo lang akong nawalan ng pag-asang makaligtas nang maapakan ko ang tipak ng bato at nawalan ako ng balanse. Nagulat na lang ako nang may marinig akong pagaspas sa itaas at doon ko nga nakita ang isang nilalang na pabulusok sa aking kinaroroonan. Bago naman ako mahagip ng nilalang na iyon ay gumulong ako para maiwasan ko ang atake nito. Sa totoo lang, Kuya Chris, napaiyak na ako ng mga oras na iyon dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Tumayo ako at sa huling lakas ko ay muli akong sumigaw ng tulong. Hindi ako tumigil hanggang sa matanaw ko na ang mga kabahayan sa may unahan. Kitang-kita ko ang mga taong nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan. Nabuhayan ako ng kaunti at ipinagpatuloy ko ang aking pagtakbo. Kahit na nanghihina na ang aking mga tuhod dahil sa pagod. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan
at ang halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Imbis na malapit na sana ako nun, ay naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng aking katawan sa daan. Bigla na lang akong sinunggaba ng malaking baboy at akma na sana nitong aatakihin nang makarinig ako ng putok ng baril. Mabilis namang tumakas ang nilalang na nag-anyong baboy ramo nang makita nito ang kumpulan ng mga tao. Nang mga sandaling iyon, ay napahagulgol na ako habang nakapikit ang aking mga mata. Hindi ko kasi inakala na mararanasan ko ang mga tagpong iyon kung saan nasa bingit ako ng kamatayan. Nagpasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin ang gabing iyon. Ayon sa mga tumulong sa akin, malamang daw ang kapatid niyang babae ang pakay nito dahil 4 na buwan na itong buntis. Sabi pa niya, natsyempohan lang siguro ako ng aswang lalo na at nag-iisa lang daw ako. Doon ako nagpalipas ng gabi sa bahay nila Kuya Juan at sila na rin ang gumamot sa aking sugat. Kahit alam kong ligtas na ako ng mga sandaling yon, ay hindi pa rin nawala ang kaba sa aking dibdib hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinabukasan nun ay dumiretso na ako sa bahay namin, pero nagpaalam muna ako kina Kuya Juan at muling nagpasalamat. Pagkarating sa bahay ay nadatnan ko si Mama at Papa sa labas na para bang may hinihintay. Nang makita nila ako ay dali-dali silang lumapit sa akin at nag-aalala kung bakit ang dami ko raw sugat. Sunod-sunod nila akong tinanong nun, kaya sinabi at ikinuwento ko na lang sa kanila ang nangyari sa akin ng gabing yon. Pinagalitan ako ng mga magulang ko dahil daw sa kabibisyo ko muntikan na akong mamatay. Naintindihan ko naman sila dahil sa simula pa lang kasalanan ko naman talaga. Kaya magmula nun, nililimitahan ko na ang aking pag-inom. Masasabi kong aswang nga yung sumalakay sa akin. Base na rin sa mga kwento nila Papa tungkol sa kayang gawin ng mga aswang. At yung tsinelas ko ay nandun pa rin sa kahoy kung saan ko ito iniwan. At tungkol naman doon sa aswang, wala na akong balita kung saan ito nagpunta. Hindi na rin naman na ako nagpapagabi sa daan at minsan na lang din ako sumama sa mga kaibigan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagsaere nito sa inyong channel. Ang inyong kaistorya, Angelito. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.